ito kay Babes, maging kay Alex, kay Yoli na namatayan ng mahal sa buhay. Salamat din po sa protection binigay mo kina Sister Tess kagabi na nasusunog po yung poste sa kanila sa tapat ng bahay niya. Inispare mo sila, inconvenient as is may, kasi wala silang kuryente, pero mas magbuti nang wala silang kuryente kaysa nasunog ang bahay nila. Salamat po sa kabutihan mo, kausapin mo kami, patuloy mong pagalingin si Melody sa kanyang sakit at bigyan mo rin sila ng comfort sapagkat alam naming namatay yung kanilang mahal na lolo, si Julito. Kayo po magpalat magbasbas. In Christ name we pray. And all God people say, pakibati mo sa kanya, Happy Lord's Day. Oh, huwag kang matutulog. Sabi mo sa kanya, ha? Oh, please be seated. Lahat tayo ay natutuwa pagka nakikita nating meron tayong pagkain. Di ba? Nasanay tayo that we are eating some warm over meals, okay? Pag merong hindi naubos na pagkain, iinitin. In fact, I always say, ang ulam namin madalas sa bahay, pangatlong init, okay? Pangatlong init, pangatlong luto, kasi sanay tayo, lalo na kapag may handaan, di ba? Ugali pa naman ng mga Pilipino pag handaan, naku, lagi may dalang laptop. Anong laptop? Lapad na Tupperware, di ba? Hindi na yan. Kanya mapapansin mo sa mga kasalan yun, sasabihin ng pinaka-host, ha? Wala hong uuwi pagkatapos ng kainan. Okay? At wala rin hong magbabalot. You see? One night, when was that? Thursday, we went and we treat some of our friends. Pumunta kami sa Tepanyu. Okay? So, habang kumakain kami doon, okay? Sabi niya siya, card ko na lang gagamitin. Sige, sige. Mami ang konde, sabi niya, bakit? Bakit ano? Ba't doon sa kabilang restaurant, 1,600, dito 2,001. Hindi ko kasi iba ho eh. Sabi ko, Bok, yung sinasabi mo, sa SM yun eh, okay? Second floor sila, kanya 1,600. Ito, fifth floor to, Shangri-La to. Mas mahal, lugar yan, lugar. Oh. Sabi niya, pwede bang ibalot yung mga natira? Hindi ho. Hindi pinabalot yung Angus beef, hindi pinabalot yung lamb. You see? Hindi. Sabi ko, inunin nyo kasi mga kanin. Pag nandito kayo, sabi ni Pastor Pajardo, pag kayo nasa kainan, huwag nyo nang kainin yung kinakain nyo sa bahay. Ano yun? Kanin. Pag may kanin sa handaan, huwag nyo nang pansinin yun. Lagi naman tayo may kanin. Ang tikman mo yung hindi mo natitikman, tama? Sabi ni mga iba, bakit namimili ka? Hindi. Nakatanim sa isip namin, sabi lagi ni Pastor Pardo, pag pupunta ka sa handaan, sa kainan, ang piliin mo yung hindi mo nakakain sa bahay. Di ba? Tapos, kung pwedeng ibalot, ibalot. Doon sa Tepanyu, hindi pwedeng magbalot. Sabi na, sana inulot na natin. Dami na tira. Okay? Kasama yun. Pag kumain ka sa spiral, wala rin balot doon. Maliban na kung didiskarte ka. May CCTV. Okay? Hindi natin inaalintana kumain ng ininit na pagkain. Tama? Kasi masarap eh. Tama? I'm sure marami tayong mga alaala, wonderful things in the past na ating inaalala. Di ba? Tinitingnan mo, nung bata kami, ito nilalaro namin. Okay? We can always look back on certain things that happened in the past at na-enjoy nating alalahanin ito. Pero meron mga bagay na ayaw na nating maalala. Katulad halimbawa, nung binasted ka. Tama? Kami nakakantsaw ni Pastor Butch. Sabi ko, pampihira yung niligawan ko, binasted ako. Yung pala naman, crush din ni Pastor Butch. Nung mga unsaved kami, binasted din siya. Sabi ng mga kaibigan ko, ano bang itsura niyan? Bakit kayo nagka-interes? Hinanap ko yung itsura. Tinignan namin. Sabi niya, pampihira. No, sabi ni Pastor, kamukha ni Phoebe Gates yan. Sabi ng mga kasama, sino si Phoebe Gates? Pampihira kayo yung kalaban ni Brooke Shields. Sino si Brooke Shields? Wala kayong alam. O si Divina Valencia na lang. Sino yun? Meron tayong alaala we don't want to relive. However, for most part, maraming tao na mamuhay in the past. They're living on what transpired yesterday. And it seems na habang tumatanda tayo, the more we look back. Sabi nga nung isang napakinggan ko, siguro kanya tayo hinihimok na magulang nating kumain ng sabay-sabay ng mga bata kasi darating isang araw na ikaw na lang mag-isa ang kakain.
Siguro kanya tayo inalalayan ng ating mga magulang na maliit kasi isang araw, iiwanan niya tayo at tayo mag-isa lang haharap sa buhay. Siguro kanya tinuturuan tayo ng nanay at ng tatay nating magmahalan kasi isang araw mag-aaway-away tayo. Okay? Siguro, kanya niyayakap tayo ng nanay kasi isang araw mamimiss natin yung yakap niya. Okay? I told Alex, you remember I told you, pinabayaan kita na medyo maging malamya ka sa serve mo kasama ko kasi meron kang tatay na inaalagaan. Pinabayaan kita na hindi ka sumama sa camp kasi ikaw nag-aalaga sa tatay mo. Okay? Because he's the eldest, sabi ko, I'm the eldest too. Ako nag-aalaga, okay? Ngayon, wala kang sumbat ng budhi, wala kang regret. You know what regret is? Sumbat. Tama? Yung, sana pala ginalingan ko na, sana pala ito inayos ko. Yun din ang sinabi ko kay Babes. Sabi ko, Babes, wala kang regret. Kasi all of the time, anda dyan ang nanay mo, sinamahan mo, binigyan mo ng lupa at bahay. But life is like that. Am I right? Hindi yung kung kailan patay na, mahal kita ba? I always say, don't bring me flowers. Pag patay na ako, ngayon mo ako bigyan ng flowers. Huwag mo sasabihin pag patay na ako, ngayon mo sabihin. Tama? Ang bait yan ni pastor, ang bait ni nanay, ang bait ni tatay. Paano maririnig patay na? Tama? Huwag, sadyain. Sadyaing maging mabait. Sadyaing maging masunurin. Sadyaing maging maayos. Okay? Minsan tinanong si Muhammad Ali, what does it make to be a champion? Aba, kailangan mo ng 1 kilong kapayapaan, 1 guhit ng pasensya, 1 kilo ng pag-ibig, halu-haluin mo to at magkakaroon ka ng magandang pagtrato. You see? I'm not looking for becoming the world greatest boxer, no. Ang kailangan ko, kahit anong tagumpay meron ako, makatao ako. Sabi ng isang tao, huwag mo nang intayin yumaman ka, ngayong mahirap ka, magyabang ka na. Bakit naman? Para pag yumaman at magkaroon kang pera, hindi ka na sabihin, oh, yumaman lang, naging mayabang na. Oh. Kaya kailangan mahirap pa palang, yumabang ka na. May mga tama rin to. Hindi ho kailanman pagpapalain ng Diyos yung mayabang. Am I right? Isipin mo, mahirap ka palang mayabang ka na. Paano kang tutulungan ng Diyos? Tama? Hindi ho tinutulungan ng Diyos yung self-reliant. Hindi ho tinutulungan ng Diyos yung mayabang. Am I right? At kung ating titignan, yung ating buhay, mapapansin mo, yung mga bahagi ng buhay natin na hindi tayo natulungan, ito yung sinarili mo. Tama? Sinolve mo. Hindi, kaya ko to. Kausapin ko to. Ano nangyari sa kinausap mo? Aba, imbis na bumalik, natisod. Bakit? Sariling power. Mali. Okay? Most of my life, and perhaps yours too, is behind. Sabi nga ni Peter Marshall, never let the past be so dear to us to limit your future. Magandang balikan ng nakalipas, pero dapat tuntungan lang. Kasi you still have a life to go. You see? I cannot go back. 60 na ako eh. Titignan ko, sarap ng mga bata kami. No. If you're walking forward toward tomorrow, and we're looking backward to yesterday, madadapa tayo, mababangga tayo, mabubundol. Bakit? Nakatingin ka lagi sa likod. Okay? During the wilderness journey, mga kapatid, ang Israelites ay pinrovide ng Diyos ng manna or bread for them to eat. Ito'y igagather lang every morning at kakain lang. Hindi pwedeng magtira, hindi pwedeng magbalot. Kasi sinubukan ng ilang Israelita na magtago. Parang Pilipino eh. Tagtago natin to. Kinabukasan, pagising nila, may uod. Sabi ng Diyos, ang kulit nyo, sinabi ko sa inyo, araw-araw bibigyan kita ng mana. Ako magpo-provide kanya. Sinabi nga ng Matthew chapter 6, di ba? Give us this day our, hindi monthly, hindi weekly, daily. Why? Because God wants us to depend on Him every single day. Iba yung biyaya ng Diyos. And they are new every morning. Okay? Mga kapatid, as I look at Christianity today, I see most believers
They're trying to live on the bread na kanilang naipon in the past. Ako yung dating nagsaserve. Ako yung kakampi ni pastor dati. Ako yung kumakanta. Dati yon. Ang tanong ko ngayon, what happened to you? Tama? If you will not let your past victories be your stepping stone, mahihirapan tayo. Okay? Kung meron kang dapat ipagpatuloy at ihasik at hindi ka dapat mapagod, kabutihan. Huwag tayong mapagod, sumunod. Huwag tayong mapagod at huminto sa pagsunod sa Diyos. Bakit? Kasi ang reality ng buhay, bilang mananampalataya, opo, totoo, mayroon tayong Diyos. Am I right? Pero meron ding dyablo. Huwag mong tignan yung katabi mo, huwag mong tignan, ha? May dyablo, okay? May devil. And the devil is trying his best to put us down. He's trying to hinder us. He's trying to discourage you. Okay? Ang gagawin ng dyablo, kontrahin yung sinasabi ng Diyos. Maglagay ng pagdududa. Anong sabi ng John 10:10? Okay? The thief cometh but to kill, to steal, and destroy. Ang magnanakaw ay naparito upang magnakaw, upang pumatay, upang wasakin. What does it mean? Lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos sa iyo, kokontrahin ng dyablo, wawasakin niya. Ayaw niyang nagpapatuloy ka, ayaw niyang nakabangon ka, ayaw niyang magpapasalamat ka, gusto niya nagrereklamo ka, gusto niya nakasimangot ka, gusto niya mas matangos yung nguso mo kaysa sa ilong mo. Okay? Sa inis, gusto niya sambako lang mukha mo. Am I right? Hindi mo napapansin pag nakasimangot ka, lahat halos ng muscle mo sa mukha gumagana, pero pag nakangita ka, ito lang, kaya mapapansin, ba't ganito mukha ko? Tanungin mo sarili mo. Bakit? Hinayaan mo yung dyablo tama? He will steal, he will kill, he will destroy. But the Bible says, but I am come. Ang Diyos, ako'y naparito upang kayo'y magkaroon ng buhay. Meaning, wala kang buhay pag wala ang Diyos. Are you with me? At ang sabi, and have it more abundantly. Ayaw niya na namubuhay ka lang. Gusto niya masagana yung buhay mo. Am I right? Masagana. In fact, I always say, you always hear it from the pulpit, that I grew up in a dysfunctional family. Well, last Friday, I was bringing my friends papunta sa airport. Sabi ko sa kanila, nakita mo yung ruligon na sabungan, cockpit? Yeah. Sa pinsan ko yan. Why? We're gambling lords. My family and the father's side are gambling lords. We grew up, monte, casino, everything. You see? Until they tried to kill my father. Yung mga partner, hindi yung pinsan ko. Sabi ko, nakita mo kung gaano kalaki yung ruligon cockpit na yan? Anak yan ng tiyahin ko, na kapatid ng tatay ko. Tumakbo nga yan na mayor sa Baliwag, Bulacan, pero natalo. Okay? That is who we are. Kung hindi ako natagpuan ng Diyos at kung hindi ko siya pinapasok sa puso ko, siguro isa ako sa mga nawalang sabungero. Baka pinatay. Are you with me? Isa ako sa wala. You see, bakit? Kasi yun ang buhay namin eh. We don't live a normal life. We live in a very rascal, bad life. You see? It's only by the grace of God that you can see me like this. Kung wala ang biyaya ng Diyos, hindi ka makakalapit sa akin. Gugulpihin kita. You will not hear me say any good thing. Dahil sa amin, walang mabuting bagay. Okay? Lahat masama. Lahat kalaban. Lahat kakumpetensya sa negosyo. Okay? In fact, I can name a few. Si Ambet Antonio na pumatay kay Tuadles. Si Nick de Guzman na congressman ng dating congressman ng Nueva Ecija. They are yun ang mga tauhan ng tatay ko. I see them in our house. You see? And that's what they are. Until the Lord changes. Okay? Gusto kong makita nyo, ang gusto ng Diyos pagpalain ka. Ang gusto ng dyablo sirain ka. Mamimili ka ngayon. Pagpalain ka o sirain ka. Okay? It depends kung sino susundin mo. Ang gusto ng Diyos, maligtas ka. Ang gusto ni Satanas, mapahama ka. Are you following me? Are you following me?
Ang nais ng Diyos maligtas sa mga tao sa kanilang mga kasalanan sa kabayaran nito. Okay? Ang nais po ng Diyos ay makilala mo si Kristo at tanggapin mo siyang tagapagligtas na namatay para sa ating mga kasalanan. Nais po ng Diyos na makita natin ang tunay na kalagayan natin sa Diyos, na tayo po'y makasalanan. Walang kaligtasan maliban na tanggapin natin si Kristo. Bakit po? Ang sabi po ng Luke 19:10, okay? Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang siyang nawawala. I want you to understand, our real situation is not na pogi ka lang, maganda ka, edukado ka. No, that's not. We are all sinners before God. Yes? Correct? Tama? Makasalanan tayo. Nung Bible study namin nung Friday, 7 sa mga homeowners association, andun ang presidente, auditor, lahat. Nandun sila. And they hear the gospel. And we preach to God. And they pray the sinner's prayer. You see? Bakit? Lahat tayo makasalanan eh. Anong sabi ng 1 Timothy 1:15? Ito'y tapat na pasabi na rapat tanggapin ng lahat na si Kristo'y naparito upang sa sanlibutan, hindi lang magpagaling, hindi lang para gumawa ng milagro, kundi para iligtas ang makasalanan na kung saan ako ang pinakapinuno. Am I right? Bakit gumawa si Kristo ng mga milagro? Kasi ang mga Hudyo are blood wash, heart wash, na dapat yung magiging leader na miracle working person. Kanya gumawa siya. Kasi hindi ka na pakikinggan. Nakita na si Moses, tinas ng tungkod, nahati ang Red Sea. Nakita na si Elijah, maraming miracle. So si Kristo nagpapagaling, hindi para gumaling lang katawan, kundi para maligtas sa mga tao. You see? Anong sabi niya? Ako, si Kristo ang namatay para iligtas tayo. Gusto po ng Panginoon na maligtas tayo. Hindi po pwedeng maligtas ang tao sa mabuting gawa. Hindi po pwedeng maligtas ang tao sa reliyon. Ang tao po'y maliligtas lamang sa pamamagitan ng isang tagapagligtas. Sino yan? Anong sabi ng John 14:6? At sinabi ni Kristo, ako ang daan, hindi reliyon. Ako ang katotohanan, hindi sinabi ng kapitbahay. At ako ang buhay, at walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. What does it mean? Hindi tayo pupunta sa langit sa sarili nating paraan. No, sa Kanya tayo dadaan. You see? Naalala ko lagi mahal na araw dyan sa Flores, magsisimula kaming magpenitensya, gagapang, magpapapalo hanggang doon sa barangay Bangkal. You know what I'm saying? Sa pag-akala na pag nagpenitensya kami, mababawasan ng kasalanan. Hindi ho totoo yun. Kasi habang bago kami magpenitensya, nagiinuman muna para hindi maramdaman yung sakit. Pagkatapos ng penitensya, magiinuman ulit. Bakit? Kasi hindi nasaktan. Na yung mismong tolda, alam mo yan, Lilibet, di ba? Yung tolda sa may linear limb, di ba? Si Nanonet pa nag-aasikaso niyan, tsaka si Nati Bioli, pati si Ebet, sila magpapakain. Pagkatapos ng kainan, pagkatapos ng ang unang letra ay Asunsyon, pagkatapos niyan, inuman na doon sa tolda. Katabi yung krus na binuhat. Nandun doon sa tabi namin bahay. Yung krus na binubuhat namin na kusan pero nagpapapako pa. Pero pagkatapos ng inuman, naligtas ba kami? Hindi. Sabi ko doon sa mga kasama ko nung Friday, kumain kami, Thursday, sabi ko, dito tayo kakain pag natikman yung manok din eh. Parang sasabihin nyo, walang klase ang manok, walang kwenta yung mga inasal. Ano ho yan? Saan tayo kakain? Sa aristokrat. Bakit dyan? Nakarating na lang, hindi pa. Dito kami lang ni Pastor Butch. Ito yung simbahan ng Malate Catholic School. Diyan kami nag-first communion. Diyan kami nag-first confession. Ito yung girls department. Ito yung boys department. Dito kami nagsusuntukan nung kami mga nag-aaral pa sa elementary. You see? At ito yung manok. Kailan pa ho ito ginawa? 1936. Isipin mo yung mga nagluto nung aristokrat hanggang ngayon yung recipe, ganyan. Ba't masarap yung sausawan? Sila lang gumagawa niyan. Ang tawag niyan, peanut sauce. Ganun ho? Oo. Di kain sila. Sabi nila, Pastor, munti ko na makain ng buto. Ay, sinasabi ko sa inyo, iba din eh. Pero kung araw-araw kakain ka din eh, mamumuraot ka. Lahat pinaruan namin. Hindi kami dinala sa langit at wala kaming pag-asa. You know why? Sapagkat sinabi ng Apostol Peter, Acts 4:10, okay? Talastasin yung lahat. Lahat ng mga tao sa Israel na sa mamagitan ng pangalan ni Kristo na Nazaret, na inyong ipinako, listen to this, na nabuhay muli mula sa mga patay, ako'y tumatayo para sa inyo. Verse number 11,
At itong batong ito ay naitayo, na tinakwilan nagtayo na walang panulo sa panulok. Verse number 12, walang kaligtasan sa anumang pangalan na ibinigay sa langit maliban sa ano? Pangalan ni Kristo. Why? Kasi lahat tayo makasalanan. Ayun me? Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. At bilang makasalanan may kabayaran. Tama? When you violate man's law, huhulihin ka. Pag bumayolate ka ng traffic, ticket. Pagka ikaw ay may ginawang mali, ikaw ay makukulong. Ano sabi ng Romans 6:23? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tayo'y mamamatay. Tayo'y napahiwalay. We were separated from God. Bakit? Because God is holy and God is perfect. He has no sin. At hinihingi niya na sino man pupunta sa langit, may kabanalang kagaya sa Kanya. Paano tayo makasalanan tayo? Kanya sabi niya, death, mapapahiwalay. But, the gift of God is eternal life. Okay? May regalo siya. Bakit regalo? Hindi mo pagtatrabahuhan. Bakit regalo? Hindi ka kinakailang manalo. Ang kailangan nang gawin, tanggapin. Ano yung tatanggapin natin? Romans 5:8. Ito yung isa sa pinakamagandang talata na nakita ko. Ano sabi? At ipinamanhik at pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo makasalanan pa. Imagine, alam niya yung lahat ng lihim, lahat ng ginawa natin. Alam mo, sabi niya, minahal kita at namatay ako para sa'yo. You see? And this is the most wonderful thing. Sabi ko, Lord, namatay ka sa akin. In spite of the fact that you know everything I said and you know everything that I did, Lord, kakaya naman. So ano nang ginawa ko? Romans 10:9. Kung iyong ikukumpasal sa iyong bibig at maniniwala ka sa iyong puso ng Kristo ay namatay na libing at nabuhay na bumuli, maliligtas ka. Anong sabi ng verse number 13? Ang sino mang tumawag sa Panginoon siya ay maliligtas. What does it mean? Okay? 1985, February 10, I heard the gospel, Pastor Fajardo preach. Katangian na papunta sa langit, wala ako. Katangian papunta sa impyerno, nandun ako. Pero member na ako noong 1983. Umaawit na, nagsaserve na. Young people na. Okay? Ang tanong ko nga, paano kung umabsent ako nung si Pastor rin nag-preach? Hindi ko naintindihan. Ako'y nagpapasalamat for 2 years. 83, nasa tuloy kami. 85, nandun na kami sa 2020 Emirates Street Garahe. And I thank God for that. Bakit? Naligtas ako. Kasi ang pag-aakala ko, ang kaligtasan, pagsapi sa reliyon, ang kaligtasan, paggawa ng mabuti. And I would like to tell this to you, okay? Satan is trying his best to get us weary. Ayaw niyang nagpapatuloy ka. Ayaw niyang nagpe-pray ka. Ayaw niyang binabasa mo yung Bible. Ayaw niyang nagpapatuloy kang mabait. Bakit? Kasi gusto niya pagod ka, napapagod ka, tumusuko ka, nagre-reklamo ka. Yun ang gusto ng dyablo. Okay? Gusto niyang huminto ka kasi na mag-serve. Sabi niya, nag-serve ka naman kahapon na. Okay? Gusto niya bumigay ka na dahil sa pagod. Ang init-init, magsosoul winning ka. You see? Ang init-init to ginagawa mo. Noong isang araw may tinawagan sa young people natin. Sabi ko sa kanya, nasa ospital ang nanay mo. Opo. Anong gagawin mo ngayon? Okay? Anong dahilan? Tumaas po ang BP niya at blood sugar. Sabihin mo sa nanay mo, tanggalin na lahat yung dapat yung tataas. Okay? Hindi po, maayos na po sa pagkain. Sa pagkain, yung inis. Yung galit. Tama? Kahit wala kang kinakain, tapos galit ka lagi, naiinis ako dito. You see? Hindi ko mapapatawad to, hiniyan niya ako. Kahit na wala kang kinakain baboy, wala kang kinakain crispy pata, tama? Ang lakas ng blood pressure. Sabi ko sa kanya, anong gagawin mo ngayon? Okay? Naghiwalay ang tatay at nanay mo. Okay? Sisirain mo yung buhay mo? Hindi ba mas maganda na naghiwalay ang tatay at nanay mo, pero dahil ang Panginoon nasa iyo, nakagraduate ka? Anong gagawin mo? Naghiwalay ang tatay at nanay mo, ikaw lang mag-isa. Okay? Maglalasing ka? Magpapatato ka? Magbabarkada ka? O mag-aayos ka? Ano sabi ko sa kanya? Naalala mo ka ako? Meron tayong bata rito, hikain, hindi naman matalino. Magulo buhay. Sabi ko, ito gawin natin. Ano ba talaga gusto mo? Gusto ko magpulis. Sige. Pero kako, hindi ka po pwedeng maging mapulis na ganyan, hikain ka. Sumabay ka sa akin. Ito gagawin natin. Wala kang sisihin. Wala sama ng loob. Ito gagawin natin. Pag bumigay ka, pinatulan mo yung dyablo. Sumunod ka. Mga kapatid, ngayon po graduate yun last year. Second honor
Vice Kampilan o Vice Presidential Awardee sa PNPA. You know what I'm saying? Paano, bakit? Hindi dahil magaling. Hikain nga eh. Hindi dahil matalino. Hindi nga nakatanggap dito ng ang natatanggap most friendship lang. Ba't gumaling? May Diyos. Am I right? Hindi napagod. Hindi sinabing, nag-iwalay kasi tatay, nanay ko eh. Kanya inawalan ako ng pag-asa. Tanga rin no? Tanga rin. Wala kang kontrol na mag-iwalay ang tatay at nanay mo. Wala kang kontrol. Ang may kontrol ka, anong gagawin mo ngayong may problema kayo? Am I right? Naghiwalay na tatay at nanay mo, tapos sisirain pa yung buhay mo. Anong lalabas niyan? Kasi nasira buhay ko, kasi nanay ko, tatay ko, may Diyos ka. Tanga yarn? Bobo yarn? Am I right? My father died when I was 14. You see? Kung wala ang Diyos, wala si Pastor Fajardo, wala ang preaching, wala tong Bible Baptist Church of Pasay, saan ako dadamputin? Nariyan si Ate Remy ang kulit-kulit, pumunta ka sa church, pumunta ka sa church. Punta ng church, haba-haba ng preaching. Sabi ko kay Ellen, isang gabi, umuwi kami, galing sa Bible study. Yan yung weekend tip, Diyan ako inuutusan para kumuha ng papel. Wala na. Oo nga, wala na, pero diyan yun, tandang-tanda ko. Nung panahon ng tagtuyot. Ang totoo po, hindi lang naman ang buhay Kristiyano kantahan at kimbutan lang. Minsan po ang ating mentality, pagka Kristiyano ka na, pag save ka na, pag member ka na, wala ka ng problema. Hindi ho totoo yan. Okay? Kahit Kristiyano ka o hindi ka Kristiyano, magkakaproblema, may mawawala ng trabaho, may magkakasakit, may masusunugan. May mag-aaway, may mababypass sa promotion, may magagalit sa iyo. Hindi po tayo exempted doon. Ano po ba? Kung ganun pala, Pastor, anong exempted ng save at hindi save? Pareho naman pala nagkakaproblema. Pareho pala nagkakaroon ng sakit. Pareho pala nalulungkot kasi namatayan. Ano pagkakaiba? Okay? Ang pagkakaiba po ito, kung nung hindi ka pa Kristiyano, ang problema mo, dala mo. Ikaw lang mag-isa, tama? Pero pag Kristiyano ka, may Diyos kang tutulong sa'yo. You see? Anong sabi ng 1 Peter 5:7? Casting all your cares upon Him, for He careth for you. Ibalibag mo sa akin ang lahat ng alalahanin mo, kasi ako'y nagmamalasakit sa'yo. Ang Diyos ang nagmamalasakit. Ano sabi ng verse number 8? Okay? Be sober. Be vigilant, because of verse 3, the devil, as a roaring lion, bakit sumisigaw ang dyablo? Bakit umatungal? Bakit? Malayo siya sa'yo. Kanya sinisigawan ka. Kanya binubuli ka. Natataranta ka. Ba't ang Diyos binubulungan ka? Kasi malapit siya sa'yo. The Lord, His still small voice. Are you following me? Tapos magpapabuli ka sa dyablo? Sisirain ka naman yan? Lahat tayo pwedeng magpatotoo sa katotohanan ito. Na lahat tayo nagkaroon ng blessing, nagkaroon tayo ng answered prayer, nagkaroon tayo ng isang kasaysayan, karanasan na tinulungan tayo ng Diyos. God has been very good to us. We have seen many in great things na ginawa niya sa kamagitan ng kanyang kamay, magitan ng kanyang biyaya at kalagayan. Listen, I always say, kung walang biyaya ng Diyos, hindi ko makikitang si Ellen nag-stay sa amin for 35 years. She has all the reason to leave me. I cannot say na makikita ko si Jeff at si Jap na magiging responsable, makapagtatapos sa kanilang pag-aaral, na sila'y magiging mabuting asawa at magiging mabuting tatay in the past, it's in the future. Kay Jap, kahapon sabi ni Ellen, Jap, pumupo si Bron. Dito ko muna, may kukunin ako. Sabi ni Jap, Ma, dalian mo, bakit? Ang baho talaga ng pupo ni Bron. Sabi niya, tayo Sabi ni Ellen, magkakaanak ka rin. Pag may anak na ako, hindi ko pa anak to.
Tsaka ko naiintindihin yung baho, hindi ko pa anak to. You see? Pira kang arte-arte mo. Dapat magsanay ka na ngayon para pag nagkaanak ka, alam mo maghugas ng puwet. Sabi ni Bron, baho, baho. May taibang mabango. Tapos pumasok sa kwarto, Lolo, wala na ang tae. Hinugasan ka kasi ng lola mo, tsaka ng tito mo. Okay? Now listen. Is God good to you? Does God answer your prayer in the past? Will you stop? If we settle down on the past, maging stagnant tayo. Okay? God has blessed you, your family, greatly in the past years. But those blessings will not bring us through the needs of 2024 and beyond. Hindi sasapat yan. In fact, lahat ng tinatamasa mo ngayon, resulta yan ng katapatan mo dati. Pag huminto ka ngayon, ano ang aanihin mo 5, 10, 15 years from now? I want you to picture yourself, wala ka ng pamilya, mag-isa ka lang kumakain, kasi it's either nasa abroad sila, o nasa probinsya, ikaw na lang mag-isa. Am I right? Yung blessing in the past, we enjoy them in the past. We use them in the past. That is what they are for. They belong in our past. Tomorrow will come. Tomorrow will have its own merit. Gaano man ka-sentimental ka sa good old days, tapos na yan. We cannot survive and we cannot be sustained by looking back. Living on yesterday's blessing will only bring disappointment kasi hindi na natin pwedeng dalhin yan. Okay? We need to write another story of faith. Another story of faith today so that God will bless us. We've got to keep on doing what God would bless. Dapat ang tanong mo ngayon, hindi yung, Lord, pagpalain mo po ito No. Lord, ano po ba yung pagpapalain mo, yun ang gagawin ko. O di shortcut, tama? Tanong, pagpapalain ka ba pagka ikaw ay nag-pray? Ay, nagpe-pray ka ba? Pagpapalain ka ba pag minahal mo yung Word of God? Abay, nagbabasa ka ba ng Bible? Pagpapalain ka ba pag nagsisimba ka? Ikaw ba'y nagsisimba kasi nandito yung girlfriend mo, yung asawa mo, nabitbit ka? O dahil mahal mo ang Panginoon? Okay? We've got to write another story of faith today. We've got to keep on doing what God would bless so that we can have a fresh blessing. Okay? Simple lang, I always say, i-memorize mo itong talatang ito, 1 John 3:22, and whatsoever we ask, we receive of Him because we keep His commandment. Kasi ginagawa natin yung kanyang utos and do those things which are pleasing in His sight. Pag ang ginagawa mo ay kalugod-lugod sa Diyos, hindi pwedeng hindi ka magkaroon ng magandang bukas. Okay? Pag ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka magkaroon ng magandang bukas. Okay? What are yesterday's bread that we keep on living on? Number 1, we live on yesterday's service. Okay? Choir na ako dati. Kumakanta na ako dati. Usher ako dati. Sunday school teacher ako dati. Kasama ako ni pastor sa ministry dati. Ako yung nagsusundo ng bata dati. Ako yung nagluluto eh. Ako yung nagtuturo. Yung tumano kanina, estudyante ko yan. Dati. Proverbs 24:27. Anong sabi ng Panginoon? Prepare thy work without and make it for thyself in the field and afterwards build thine house. Tingnan mo ha. Ihanda mo ang iyong gawa. Ihanda mo yung parang pagkatapos tayo mo yung bahay. Tanong ko sa iyo, paano ka magtatayo ng bahay kung tumigil ka? Paano mo ma-enjoy ang kinabukasan kung ang buhay mo in the past? Kasama na ako ni pastor dati. Nag-Bible study na kami dati. Okay? Ano sabi ng 1 Corinthians 14:40? Lahat ng dapat mong gawin mo ng may karapatan at may kaayusan sa lahat ng bagay. Now listen, God has a certain plan for your life. I ask you, are you following that plan? Okay? Sinusunod ba yung plano ng Diyos? Okay?
When I go back in the past, I always remember I was just a person na naghuhugas ng jeep, nakatira sa bahay ng tiyahin. Pagka hindi tapos sa madyong, hindi kami pwedeng matulog. Pag hindi tapos yung madyungan, yung sakla, hindi kami pwedeng kumain. Kailangan tapos. Kanya sakali kami natutulog. Okay? Sabi ko, pag sinunod ko itong mga ito, sabi ko nga doon sa kasama namin nung nakaraang Friday, nakita niyo itong bahay sa kanto? Yan ang bahay ng tiyahin ko. Yan yung bahay ng mga pinsang ko. Pagkaganda-ganda. Pero mo, saan ang address mo? United States Corner, United Nation. Kanto yun. Kanya lang naging bulagsak. Hindi iningatan. Okay? Pinamanaan sila ng bahay. Anong ginawa ng mga pinsan ko? Abay, nagmadyong, nagkasino, aalis na bihis. Pag uwi, nakaduster na lang. Bakit? Kasino. Walang mananalo sa sugal. Nako. Galing na ho kami dyan. Okay? Sabi ko, hindi ako uunlad dito. Okay? So, tinignan ko yung plano ng Diyos mula sa pahina ng salita ng Diyos. At nung makita ko, sabi ko, Lord, wala akong baon kundi kapal na mukha. Kakapalan ko mukha ko sumunod sa iyo. Kakapalan ko mukha ko na yakapin ang lahat ng aral at turo na mapapakinggang tinuturo ni Pastor. Kanya ko, ayoko sa likod na upo sa unahan para walang distraction. Isusulat ko, titignan ko, at habang nakikinig ako, tinatanong ko, paano ko ikakapit to sa bahay? Paano ko ikakapit to sa paaralan? Paano ko ikakapit to sa pagtatrabaho ko? Okay? Sa pakikitungo ko, I hear the Word of God, not just to be entertained. Pag uwi ko, ikakapit ko to. Pagdating ko sa trabaho, gagawin ko. Hindi lang ako Kristiyano pagka-araw ng linggo. No! I followed. Maraming Kristiyano, they have no plans at all. You know what? They let circumstances of today determine anong gagawin nila for the Lord in His ministry. They're not committed to anything at all. So sabi ko, hindi tama yan. Kailangan ito gagawin. So I deliberately, laging sinasabi ni Pastor Fajardo, nung hindi ka paligtas, hindi ka nagsisimba. Kanya ka lang nagsimba kasi bumili ka ng lechon sa Baclaran. Uy, may simbahan. Magsimba na nga. Pupunta ka. Pagligtas ka na, sasadyain mo yan. Pag save ka na, the next step is to be baptized. Okay? Ang water baptism is not necessary for salvation, pero necessary to when it comes to be a follower of Jesus and discipleship. Ang salvation at discipleship are two different things. Getting saved and following the Lord in water baptism are two different things. Pagkatapos mong maligtas, the first thing you need to do is to follow the Lord in water of baptism. Ano sabi ng Matthew 3:13? Nang magkagayon na paron si Kristo mula sa Galilea, tumapit kay John para magpabaptize. Ano sabi ng verse number 14? At sabi ni John, ba't ka pupunta sa akin? Ikaw nga dapat magbaptize sa akin. Verse number 15. At sinabi ni Kristo, gawin mo ito sapagkat ito yung tama, nararapat na gawin. Ganyan ang dapat na gawin natin sa pagganap sa katungkututuran. For thus it becomes to fulfill all righteousness. Ibig sabihin, pagka naligtas ka, ang next step mo, magpabaptize ka. Okay? Ano sabi sa verse number 16? And Jesus, when He was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened, and saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon Him. Si Kristo nga nagpabaptize. Anong problema ba't di ka nagpapabaptize? Am I right? Are you saved? Sumunod ka na ba sa tubig ng bautismo? Ano sabi na Acts 2:41? Okay? At sila na nagsitanggap ng kanyang salita ay nabautismoan at ng araw na yun dinagdagan 3,000 kaluluwa. Okay? Ano sabi ng verse number 21 ng 1 Peter chapter 3? Okay? Na sa tunay na kalahwig nito ay naligtas sa mga tuwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi pagsagot sa tamang konsensya patungkol sa Diyos sa magitan ng resurrection ng Panginoon. What does it mean? Pag naligtas ka, the first step of obedience, tama na mag-pray ka, tama na bukasan ng Bible, pero dapat magpabaptize ka. Okay? We cannot mix salvation and baptism. We cannot mix those two things. One thing, salvation is what God does. Okay? Discipleship and following the Lord in baptism, it is what we do. It is our obedience to God. Salvation happens in an instant. Discipleship is lifelong. Dapat patuloy kang nagpapasakop sa Diyos. Pero mo, 41 years na akong nasa faith, nasa baptist, hanggang ngayon sumusunod pa rin ako. 19 years old ako nung makarating sa church. Ngayon, 60 years old na ako. Nasunod pa rin. Binabasa ko pa rin yung Bible.
Nagdadrive pa rin ako. Kasi, sabi ni Pastor Val Murillo, Pastor, padadala ko yung anak ko, ha? Bakit? I-train mo. Bakit? Nakita ko tong church, iba. Dalin mo, kasi nakita ko lahat. Pumunta kami kay Pastor Fajardo, nakita niya, sabi ko, this 48 hours, 48 kilometers away from Metro Manila. Sabi niya, Pastor, ito si Pastor Sako, hindi niyo ho alam. Ang daming ginawa ito sa Mindanao. Lahat kami natuto kasi walang nagtuturo ng itinuturo niya kung paano mag-alaga ng pastor, paano gumawa nito, paano gawin ito. Kanya, Pastor, salamat po. Sabi niya, hindi, yan talaga ang kanyang trabaho. Sinasabi ni Pastor, ilapit ang tao sa Diyos, ilapit ang tao sa Pastor, ilapit ang tao sa gawain ng Diyos, ilapit ang tao sa ministry, ilapit ang ministry sa tao. Yun talaga trabaho niya. Sabi ko sa kanya, silang dalawa nag-uusap, nakikinig lang ako. Sabi ko, Lord, salamat po. Maganda pagkakabigkas tungkol ka sa akin ni Pastor Fajardo. Okay? Bakit? Kasi it's lifelong. You see? Hanggang ngayon, utusan pa rin ako ni Pastor. Hanggang ngayon, pag tinawag ako, I'm always available. Bakit? It's lifelong. Salvation is free kasi may nagbayad. Si Jesus, it becomes simple. Kung wala si Kristo, mahirap yan. It becomes so easy kasi may namatay para sa atin. It's a free gift. Tatanggapin mo lang. Ang discipleship is this, denying yourself. Discipleship is taking up your cross and following Him. Ang baptism ba necessary for salvation? Hindi po. Pero necessary yan para ikaw ay ma-disciple, para ikaw ay maging obedient. Water baptism, when it comes to the life obedience of God, dapat yan makita. Maraming Kristiyano walang plano. Basta mahalaga na save lang sila. Mahalaga na isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Are you listening? Not committed to anything else. Kanya pagka umulan, uy, umuulan, huwag tayo magsimba. Uy, mainit, ang taas ng huwag tayo magsimba. Mali. Huwag kang parang isang barko na nagpapatianod in life. Now it is time for us to work. It is time for us to be responsible. Dapat tapos ka na sa dole out. Dapat hindi ka na tumatanggap lang. Dapat ikaw na nagbibigay. You see? The other day, one pastor's wife texted me, Pastor, maraming salamat. You see? Natanggap ko na po yung 65,000 na pinadala nyo. Salamat po sa lahat ng mga tumulong. You see? Tanong ko sa iyo, sa panahon ngayon, ikaw ba yung laging tumatanggap? O ikaw yung tumutulong na? Am I right? Ano maganda? Ikaw yung tumutulong, ikaw tinutulungan. Come on, help me. Ano maganda? Ikaw binibisita sa ospital o ikaw nagbibisita sa ospital? Come on, help me. Ano maganda? Ikaw inuunawa, ikaw nagbibigay ng pangunawa. Dapat tapos ka na sa pagiging dole out. Am I right? You're done with waiting for the manna to come. Pero naman, wala pa yung manna. You're done with laziness. You're done with supplies. We need to till the ground. Kailangan maging responsable na tayo. Nakita mo yung isang nag-viral, umaangal kasi 500 pesos daw araw-araw yung baon niya. Ako nga 5 piso lang ang baon ko, naguhugas pa ako ng jeep. Wala akong tatay na nagpaaral sa akin. Sa 5 piso na yan, tatanggalan ko pa ng tithes yan. 10%, 50 centimos, 10% mission offering, 10% love offering. So, 3.50 lang natitira. Kanya pagdating ng kainan namin ni Rene, nung nasa college kami, nakataas ang kaliwang kamay ko kasi wala kami pambili ng soft drinks. Sabi ko kay Ellen, nung lumabaybay kami nung pauwi na, dumaan kami talaga doon sa may TUP. Sabi ko, ito nilalakad ko, Ellen. Diyan ako nag-hitch. Pagka wala kami sa pera na pauwi, lalakarin ko. Ilang kilometro yan? Hindi ko na inalam. Basta naglalakad ako mula rito hanggang Bangkal. Bakit? Kailangan kong magtapos. Kailangan kong maging responsable. Ba't kinakailangan iasa mo lagi sa magulang mo? Am I right? Ba't kinakailangan kasi tatay ko, tangay, tatay ko, nanay ko, ganire, iniwan kami. We need to be responsible.
Kanya kung may magulang ka, may lola kang tumutulong sa'yo, amen. Pero huwag kang entitled. Am I right? Maging responsable ka. Am I right? You're done with the supplies. Stop riding on someone else's blessing. Make your own blessing. Lagi ka na rin nakikisaw-saw sa blessing ng iba. Uy, pingi naman. Uy, patikim niyan. Ba't hindi mo pangaraping ikaw naman ang bine-bless? Ba't di mo pangaraping ikaw naman may answered prayer? Ba't di mo pangaraping ikaw naman yung pagpapalain ng Diyos? Stop taking. Learn to give. You see? Sabi ni isa, kasi pastor, hindi pa sweldo. Kapatid, listen. Hindi ko inasa ang giving ko at pagtulong ko kasi may trabaho ako. I always say, sa gitna ng problema ko, I will learn to give. I will learn to be a blessing kahit may problema ako. Hindi nakasalalay ang offering ko, hindi nakasalalay ang pagtulong ko kasi may trabaho ako, kasi meron akong natanggap. No, nakasalalay sa faith ko. Kahit wala akong blessing, I will be a blessing. Bakit? Kasi may Diyos ako. God is my source. You see? Nagsimula ako sa 5 piso. Nagsimula ako sa kung ano meron ako. I use what I've got. Ito lang meron ako. I'm gonna use it for God. Okay? Stop keeping anymore. Let go. Stop borrowing anymore. Lend. Stop playing a victim. Be a victor. Stop being the tail. Start being the head. Lagi lang buntot. Sunod ka na sunod kahit kanino. Napapahama ka. Oh. Tumigil na naghanap. Tumigil ka na sa mana. Huwag na. Tapos na. Ano sabi ng Joshua 5:6? Ang mga Israelita ay lumakad ng 40 taon hanggang mga tao ay nakapagdigma na lumbas mula sa Egypt at sila'y namatay. Okay? Kasi hindi na sinunod yung utos ng Diyos. Okay? Na pinangako sa kanila. Okay? Verse number 6. At ang Israelita ay nag-incamp sa Gilgal, iningatan ng Passover, at naroon sila. Verse 11. At nung kumain sila ng old corn sa land, kinabukasan ng unleavened cake and parts of the corn. Verse number 12. At ang mana ay tumigil kinabukasan. What does it mean? Titigil minsan ang mana, kailangan mong gumawa. We need to plant, we need to work, we need to till the ground. In the wilderness, God took care of them. Araw-araw may mana, araw-araw may nagbibigay. He took in charge for their needs. Pinakain sila. In the promised land, everything that was provided was there. Decent and abundant time. Pero kailangan ka nang mag-cultivate. Kailangan kang magtanim. You need to nourish your blessing. Listen, it's not your fault kung pinanganak ka sa wilderness. It's not your fault na meron kang insufficiency. But the biggest mistake that you're gonna do, you're still poor, nangangailangan ng katawan mo. I always say, hindi mo kasalanan pinanganak kang mahirap. Pero pag namatay kang hindi ka na-bless, kasalanan mo yan. Right? Hindi ko sinasabing niya mayaman, ha? Pag namatay kang hindi ka na-bless. Imagine ang daming pangako ng Diyos, tama? Ang dami, 3,000 plus. Sabi ko sa Bible study namin noong Friday, nakita niyo si Preacher Bonnie? Yan ho'y natagpuan nung siya mga 14 years old. Sila ho'y nakatira sa ilalim ng tulay. Natutong sumunod. Ngayon ho'y may negosyo. Nakita niya asawa niya. Nung sila ho'y maliliit, yung tatay nila nagkaroon ng problema sa trabaho. Sabi ni Pastor, dala mo ng ulam. Anong ulam ang dadali namin? Ulo na sugpo. Lasang sugpo rin yun eh. Kasi yung katawan dinadala sa Japan. So dadalang ko sila ng sugpo galing kay Nanay Debesa. Ito, Nanay Loleng, ito yung ulam ninyo. Sabi ko ngayon itong asawa ni Bonnie, businesswoman. Yung kapatid ay Vice President ng Union Bank. Are you following me?
Ang tanong ko sa iyo, Ire, pinanganak ka sa kapos, pinanganak ka ng limitado, ba't ngayon limitado pa rin? Hindi ba dapat binlessed ka na ng Panginoon? Di ba? Sabi ni Jeff, Dad, uwi na kami ha. I prayed for them. Ano masabi ko sa kanila? Lord, hindi po ako maiinggit pag ang anak ko mas magaling sa akin. Hindi ako maiinggit pagka ang apo ko mas magaling sa akin. Mga kapatid, pag tatay ka, hindi mo gusto ang anak mo talunan. Correct? Gusto mo ang anak mo mas magaling sa'yo. Tama ba? Oh. Sabi ko, Lord, tulungan mo mga anak ko na mas magaling sa akin. Mas malakas sa akin. Hindi ako maiinggit. Kasiyahan ko yan. Am I right? Saan galing si Jeff tsaka si Jeff? Pinganak si Jeff. 350 ang bayad sa lying in. Habang nanganganak, sabi ko kay Pastor, Pastor, pwede ho bang iba na muna mag-drive sa inyo? May 7 yun eh. Nagbayad tayo rito ng property. Bakit? Manganganak ko si Ellen. Ikaw ba magpapaanak? Hindi po. Hindi ko mag-drive. Sabi ko, Ellen, bahala na kayo ni Ebet. Umiri ka na. Di habang naire si Ellen doon, pinagdadrive ko si Pastor. Okay? Oh. Ngayon sabi ko, anong anak natin? Lalaki. Kinuha ko yung Bible. Ito Bible mo ha. Pinalo ko sa puwet. Pak! Ang pangalan mo, Jeff. Jose, galing sa lolo. Eric, galing kay Pastor Fajardo. Francisco, galing sa tatay ko, kanya Jeff. Nung magkaasawa si Jeff, January 21, 2021. Bakit? 1-21-21. Oh, walang basagan ng trip. Yun ang gusto nila. Oh. Kinasal. Oh. Pandemic time. Sa Hilton. Ang reception. Manila Hilton. Okay? Pandemic time. Samantalang nung kinasal kami ni Ellen, 35 years ago. Okay? October 29, 1988. Ang handa namin, sunny orange at sandwich. Are you following me? Pinanganak si Jap, December 12. Sabi ng mga nagdala, Pastor, hindi pa nanganganak ang asawa mo. O pag-pray natin. Kasi bakit wala ako? Sabi ni Pastor, sunduin mo ako sa airport. Tay, manganganak po si Ellen. Alam ko naman ang sagot, tanga rin eh. Ikaw ba magpapaanak? Hindi po. Hindi pa ako mag-drive. Nanganak ulit si Ellen. Oh, sabi ko nung gabi na yun, Lord, hindi ko kayang buhayin ang anak ko, pero ako'y mangangako. Nakita mo ako, tinupad ko yung pangako ko kay Jeff. Nung pinanganak si Jeff, sabi ko, I'm give 40%, 10% tithe, 10% love, 20% mission. Ngayon po, gagawin ko 60. Hindi ko kayang buhayin ang anak ko. I'll give 10% tithe, 20% love, 30% mission. Lord, I will raise my faith. When did I start? I have nothing. 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 But now God has answered my prayer. Kinasal si Jap at kay Micah, yung si Micah, March 8, okay? Doon kinasal sa Manila Polo Club. Venue pa lang, almost 1 million na. Are you following me? Samantalang nung kinasal ako, sunny orange. Are you with me? Sandwich. Pinanganak si Bron, October 9, 2021. 10 months after nakasal sila. St. Luke's. Samantalang pinangakan tatay, lying in. Are you following me? Bakit? Kasi nung binata at dalaga pa kami ni Ellen, nagtanim na kami sa Diyos. Tuloy-tuloy na tanim. Hindi na dadanasin ni Camille, ni Elise at saka ni Faye na magtitinda sila ng siopaw kagaya ng tatay nila nung kami nag-aaral sa TUP. Hindi na dadanasin ni Aldrich at saka ni Mikel na tumira sa ilalim ng tulay na walang CR. Bakit? Sa ilalim sila ng tulay ng Mia. Walang CR eh. Paano ko magsi-CR na sa ilalim ka ng tulay? Di pagpupupo sila, hindi alam yung flash. Kasi pag tumain na sila, diretso sa ilog. Hindi na dadanasin ni Joshua
at saka ni Ajoy, at saka ni John Paul. Yung hirap na pinagdaanan ni Wilson at saka ni Nelia. Bakit? Nag-level up na yung mga magulang. I ask you, saan mo dadali ng family mo, Johan? Saan mo dadali ng family mo, Joseph? Ikaw, Steve? Ikaw, Hale? Pag nagkaroon kayo ng pamilya, hindi ka pinagpapala kasi may negosyo ka. Pinagpapala ka kasi may Diyos ka. Am I right? Bakit ka babalikan ng ex mo? Karapat dapat ka bang balikan? I always tell you, humarap ka sa salamin araw-araw. Walang iba, ikaw lang. Look at yourself. Are you proud of what God is doing in your life? Is that the kind of person that your son and daughter will be proud of you? Your wife, your son, your daughter does not need a coward person. They need a person that will rise up and say, magtatanim pa rin ako, ito pa rin ang gagawin ko, whatever comes, tatayo ako kasi may Diyos ako. Picture yourself that you will be looked up by your son and your daughter. Ang pangit ng anak mo, sa iba nakatingin, sana ikaw ang tatay ko. Subukang sabihin ng mga anak ko sa akin yan. Okay? I failed as a father. You see? Every week, binibigyan ko si Jeff certain amount of money. Every week, binibigyan ko si Jeff ng certain amount of money. Every week. May mga trabaho na yan. But I'm giving them something. Hindi natatapos ang pagiging tatay ko sa kanila. I want them to see I'm still their father. How can you give if you're not being blessed by God? Am I right? Dapat ilagay mo yung sarili mo that you should be a blessable person. Minsan nagkaroon kami ng kainan. Sabi ko, may problema? Hindi kasi tinitignan ko lang ito eh. Lahat magkano ang bill? 37,000 eh. Okay, let me just pay it. No. Baka nga tawanan ko to. O sige, ganito lang, paano yung mapahiya? Hati-hati tayo. Will it be okay? No. O, kung magbabayad, it's okay lang. 37,000 lang, aaray ka. Masaya naman tayong kumain. May right? Di ba masaya tayong kumain? Opo. Oh, let me pay. Di, hati-hati na lang. O sige. O 7,525. Okay? Gcash mo, padadala ko sa iyo. Oy, padala niyo yung pera para hati-hati tayo. Salamat ha. Sige lang. Naglakas loob kasi nagagamitin yung card niya. Ako, sagot ko to. Nung makita yung bill, isang kainan, 37,000. Tanong ko sa iyo, darating ka ba sa punto? Sabi nung isa, hey, I like your Lamborghini. What is your job? Well, I'm a Russian businessman. How many assets do you have? Well, you know, if I can count my money, I am poor. Tama naman, tama? I don't count my money. I don't count my asset. Okay? Tama rin yun, tama? Pag hindi mo na kayang bilangin yung pera mo, mayaman ka na. Tanong, nabibilang ba natin yung pera natin? Wala nga tayo mabilang eh. So, kailangan natin ng Diyos. Am I right? We need to do something that God would bless. Am I right? Ano man na mangyari sa'yo, huwag kang tumigil. Ano sabi ng Luke 6:38? Ano sabi ng Luke 6:38? Give and it shall be given. Tama? Good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men give into your bosom, for with the same measure that you meet, it shall be measured to you again. Maghatag ka mo, may maghahatag sa'yo. Okay? Pag nagbigay ka ng tithe, ang tamang sukat niyan, good measure. Pag nagbigay ka ng increase offering, ang tamang sukat niyan, shaken together. Okay? Pag nagbigay ka ng offerings mo, ng sigit pa dyan, it is running over. Depende sa pagsunod mo. Are you with me? Kanya huwag kang pupunta na magbibigay ka lang. Kasi requirement, no. Hindi ko ginawa yan. Okay? God has provided out of the wilderness.
He has given you Jesus. He has given you His Word, His Spirit. May pastor ka, may simbahan ka. Okay? Meron ka. Ito puhunan ko 41 years ago. May pastor ako. Hindi pa ganito yung church noon. You see? Simple lang. Yan sabi ko sa church, sa devotion namin kagabi. Sabi ko to sa mga kausap ko, hindi na ako nagulat sa blessing ko. Bakit? I saw it. Dahil nung ako'y naging pastor, sabi ko, Lord, ayokong bibigyan mo ko ng ministry na hindi ka maluluwalhati. Ayokong bibigyan mo ko ng ministry ang makikita ako. Ang gusto ko makita ikaw, hindi ako. Sabi ko, Lord, kung bibigyan mo ko ng building, 96 yun. Ayoko ng simple. 40 members. Hindi mayaman ng mga kamatiran dito. Nangungutang pa kami kay Ate Irma noon. Di pa yata bayad si pastor noon, ano? Yung sa 10,000. Oh. You see? Bigyan mo kami. Gusto ko yung building na walang poste sa gitna. Gusto ko yung komportable yung mga tao matutulog sa simbahan. Tulog ba? Tulog? Oh. Gusto ko malamig. Gusto ko maganda. Pag yung kahit sawa na sa mukha ko, hindi sila magsawa kumigil sa bakit. Kasi maganda yung harapan. It all happened. Tinanong ako, hindi ka nagugulat? No. Bakit? Nakita ko yan nung nagpipray ako. Sabi in Ephesians 3:22. Okay? Unto Him, Ephesians chapter 3 verse 20, unto Him be glory, verse 21, now unto Him that is able to do according, verse number 20 muna, 20. Okay? Kaya niya na gawin yung exceeding abundant above kesa sa hiningi mo. Ayun me? Ngayon, pag tinitingnan to, hindi ako nakikita. Ang nakikita yung Diyos. Bakit? Tanga ako eh. Wala akong kakayahan ito. Ayun me? It's beyond me. Dapat dumating ka sa punto na ikaw mismo magugulat. Wow! Paano nangyari yun? May Diyos na tumulong. May Diyos na nagbigay ng exceeding abundant above that we think or ask. You know what I'm saying? Imagine meron tayong dalawang grand piano. Oh, naka-LED wall tayo since 2015. Ilang Bible Baptist ang merong ganyan nang walang utang? Am I right? May iba nagkaroon ng building ng utang. You see? Hindi tayo ng utang. Lahat tayo may bahagi. By the way, this coming September sa ating anniversary. Okay? Ang anniversary gift nyo, papalitan natin lahat ng aircon dito. Hello? May bahagi ka dapat. Am I right? Pag member ka, okay? Iaayos natin yan. Para sa ganun, masaya ka. I ask you, do you have a share of load in the service, in the ministry in the past? Meron ka bang plan at commitment in the past? It's our turn now. When it comes to God's work, there is no retirement. Until the trumpet sound. Walang retirement dito. Am I right? I made a promise to God. Kung hindi mo na ako gagamitin, take me home to the place where I belong. And that is heaven. Ba't pa ako mananatili rito? Tama? May Trillanes na parang wala na nga sa papasikat pa. Oh. Puro bluff naman ang ginagawa itong, Ang init-init, may traffic. Tama? Lord, take me home. Kung wala ka nang gagawin sa akin. Are you living according to what happened or what you did for God yesterday? History is a good teacher. But don't be limited by yesterday's failures or success. Ano sabi in Romans 12:1? Ipinamamani ko sa inyo mga kapatid, alang-alang sa kahabagan ng Diyos. Tingnan mo na inyong ikaloob, i-offer ang inyong katawan bilang haing buhay, banal, katanggap-tanggap sa Diyos na inyong karapat-dapat na pagsamba. Verse number 12. Huwag kayong magsisiayon sa libutan kung di magbago ng kaisipan, mindset ba?
that you may prove what is good and acceptable, perfect will of God. I ask you, how do you serve God? And you, how do we commit to God again? By serving Him in His ecclesia. May ministry ka ba sa church? O ang trabaho mo lang, pungko, pamati, pauli, pasaway? Umupo, nakinig, umuwi, wala rin. Serving God through others in His ecclesia is the most meaningful way to renew your commitment to Him. Okay? Alam mo, sabi ng Panginoon sa Matthew 25:40, at ang hari ay nagsalita sa kanila, sinasabi ko sa inyo, kung paanong ginawa nyo sa inyong kapatid, ginawa nyo rin sa akin. I ask you, ano trato mo sa kapatid mo? Yung kaibigan mo lang, mabait ka, sa hindi mo kaibigan, inis ka, pariringgan mo. Okay? I always say, anywhere I go, mula apari hanggang hulo, I reproduce myself. Sabi ko sa mga tao, pag lumapit ka sa akin, ito mangyayari sa iyo. Pag ginalingan mo, mapupuri pastor mo. Pero pag pumalpa ka, ako masisisi. Okay? Kailangan galingan mo. Why would a pastor like Pastor Murillo will say, can I entrust you, my son? Can you train my son? Why would Pastor Benny will say, oftentimes, Joey, thank you, ha? You never gave up kay Fog. Inispal mo yung anak ko eh. Why would Pastor Fajardo say, lalay mo si Mavi, ha? Opo, Pastor. I ask you, when you run alone, that is race. But when you run with others, that is grace. May nabibit-bit ka ba? May natututo ba dahil dumikit sa'yo? Yung bang dumikit sa'yo, minahalang pastor, minahalang Panginoon, minahalang simbahan, minahalang gawain, o nawala sila kasi dumikit sa'yo? The narrative of my life, 41 years, one church, one pastor. Who I am in the past, I'm just leveling up. Up to now, I'm still a volunteer saying, God, tulungan mo ako. When you do something that make others' lives better in some way, you're serving God, especially in ecclesia. Yung bang dumikit sa'yo, they become a better person or bitter? You see? Yung binigyan niyo ako ng Harley Davidson, all of my friends, binigyan din sila ng church nila, ng big bikes. When we have a building 9 to 7, all of my pastor friends have their own ministry and buildings. Kahit saan ka pumunta. Kanya makita ni Pepat, umiyak siya, sabi niya, ito na yung mga ministry dito. Yeah. Ito yung mga tinutulungan mo. Yes. Ilan na nakikinabang sa iyo labas sa family mo? Natural tumulong ka sa family mo. Natural maging blessing ka sa tatay at nanay mo. Pero labas sa family mo, sino pa nakikinabang sa iyo? Kanya may church. Am I right? Natural, galing mo sa trabaho mo. Kailangan mo yun eh. Pero labas sa trabaho mo, saan mo gagamitin yung time, talent, treasure mo? Na aabot hanggang langit. Kanya may church. Okay? Kasi sa trabaho mo, hindi magagawa gusto mo. Bakit? May boss ka. Tama? May supervisor. Hindi ganyan! Pero pag nasa church ka, pwede ka mag-excel. Bakit? Kasi yung gift na meron ka, yung talent na meron ka, magagamit mo. Okay? Some people serve out of guilt. Some people serve out of duty. Some people out of pressure. But God wants you to serve Him out of gratitude for what He has done for you. Niligtas ka ba ng Diyos? Pinatawad ka ba? Ba't di ka nagsaserve? I started serving when I was 19. Now I'm 60. You see? Pauwi na kami. Sabi ko kay Ellen, text mo nga, baka gising pa sina Didit tsaka si Sofio. Andito rin naman tayo sa lugar na to. Tinext niya, tumawag. Sabi ko, doon kami sa, mukhang tulog na. Matatanda na yan eh. Alas 9 pa lang, patay na yung ilaw sa labas. Tignan mo kung tulog na. Sabi mo, nandito tayo sa tapat ng bahay nila. You see? Tulog na yan, ma. Tara na, tara, uwin tayo. Biglang tumawag yung Didit. Ay, sis Ellen, bakit? Andito kami sa labas.
Ni Pastor, oh, sige, lalabas kami. Hindi, pauwi na kami. Tulog na kayo. You see? Pasok muna ako kayo. We just want to see you and pray. Okay? Tanong ko sa iyo, sino huling pinag-pray mo? Sino huling binisita mo? Sino huli ang pinagpala kasi dumalaw ka sa kanila? Ginawa ko na ho dati yan, Pastor eh. Dati! Iba yung ngayon! Ayun, me? He made you, He saved you, He's taking you to heaven. Gratitude is the best motivator to serve. Are you thanking God? Ba't di ka nagsaserve? Ba't wala ka sa ministry? Ba't ang arte mo? Kailangan may bayad sa'yo? You see? Sabi ko kay Ellen, Ma, hindi ka makakasama sa pagpunta ko bukas sa kasi maliit na church lang yun, hindi na kaya yung pamasahe, makitutulog lang ako dun sa bahay kubo. Yes. Okay? Bahay kubo lang yung titiran ko. It's far away from Puerto Princesa. It's too far. Okay? Are they paying me? No. I'm doing them walang bayad na service. Kami pa bumili ng ticket. Just to help. Bakit? Namatay yung pastor. May pumalit na pastor. We want to help them. We would like to teach them. Serving God in His ecclesia is one of your life purposes. Alam mo sabi ng Mark 8:35? Ang sino mang magliligtas ng kanyang buhay, mawawala ito. Pero ang sino mang iwawala ang kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo, matatagpuan ito. Until you learn to serve, you're not living. You're just existing. You make a living by what you get, but you make a life by what you give away. Kung kumukuha ka lang, you're making a living. Existing ka lang. But if you want to have a life, you need to give away. Kanya may ministry. When I became a staff, 1987, sabi ni Pastor, walang pera dito, Joey. Kung pera lang ho, di sana hindi na ako nag-resign. I'm at the top of my career. I want to be a blessing to you, Pastor. Hindi ako full-time. Hindi ko alam kung tinawag ako. I did not hear His voice. Walang audible voice. Ang alam ko lang may kailangan si Pastor. I surrender. Hindi siya nag-pray, kailangan ko ng staff. Wala siyang sinabing ganun. Ako lang mag-isa, sabi ko, Lord, walang staff si Pastor. I would like to make a life. I'm gonna give my life away. Ang sabi ni Ellen, paano mo pakakasalan? I'll show you. Anong sabi ng nanay ko? Sira ulo ka ba? Sige lang. Tiniis ko yan. Are you making a living because you're just getting? Are you making a life because you're giving? Nasaan ka? Making a living kasi tumatanggap ka? Or you're making a life kasi nagsaserve ka? Nasaan ka? 41 years, I choose to give my life. Utusan lang ho ako. No special. I cannot sing, I cannot play musical instrument, I cannot do what other pastors are doing. They are great, I am not. I simply give my life away. Sabi ko, Lord, pagagamit ko ang sarili ko sa iyo. I'm limited, but I'm gonna give it to you. Bahala ka na. Bahala ka na. 41 years, I'm still serving God. Bakit? I don't want to live in the past. Gusto ko fresh. Gusto ko sariwa. Gusto ko maganda. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Maraming salamat. You are our ultimate boss. One day you're gonna reward us. One day you are going to bless us. Tulungan mo po that we will throw away our lives for the sake of the gospel.
Tulungan po maintindihan namin until we learn how to serve you, we're not living, we're just existing. Tulungan po na maintindihan namin we make a living by what we get, but we make a life by what we give away. Help us to be just like you. Help us to learn to serve you through others. Help us to never grow weary in our spiritual journey. Help us to serve you because this is the highest use of our time. Help us na maintindihan namin that our service to you is never wasted. Tulungan mo kami, kahabagan mo kami. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. Will you come at the altar and say, Lord, help me to make a living. I am going to give my time, my talent, my treasure, serving you in the ecclesia. Ayaw ko that I am just earning or getting. I want to give. I want to give you my time, my talent, my treasure. I would like to serve you through this church with my pastor. Dito po sa altar. God bless you as you come. I want you to go to your family and pray together as a family. As a father, show them how to serve. As a mom, show them how to serve. Okay? Build your family around service.